Ipabaw yun. Sige. Ngayon, sabi ko, yoko niyan, dito ako sa mga, natunugan ko. Sabi ko, gulay lang ako. Ngayon, kinabukasan, nag-start kami sa bahay ni, ang presidente nun, si Fidel Ramos. Si Fidel Ramos. Fidel Ramos ang... Itabako kung tawagin. Si Pangulong Ano yung pinabukasan, yung ano mo, pangalawang araw sa elimination? Pangalawang araw, yung 220 kilometer. So, time trial lang una, pangalawa, ano yun? Mastart na yun, mastart. So, nandun kami sa bahay ni Pangulong Ramos. Sa Asingan, Pangasinan. Doon kami nag-start, harapan ng bahay niya. Ang kalsada naman sa Pangasinan, yung mga bato-bato na mga buo na ganyan. Mga... Di pa simentado, kalsada nung araw. Pero marapod talaga, tapos bilog yung mga bato. Doon kami sa harapan ng bahay niya. Ayun, binulungan ako ni Romy. Mahal na mahal ako ni Kuya Romy, ni Bonzo, ni Kapital eh. Punta ka sa harap. Huwag ka dito sa loob. Ang layo ng pwesto mo. Ando na kami sa harap, di ka pa umaalis dyan. Binulungan ako. Doon sa... starting line. Punta ngayon ako sa harap. Siyempre, masunurin ka ngayon sa punta, ikot ko yun. Kapitan daw. Punta ako ngayon. Nagdaan ako ngayon sa gilid. Punta ako ngayon sa harap. Nakita ako ngayon ng mga... yung mga ibang kalaro. Yung mga kasama ko mga taga-NCR, mga nakakasabay ko sa Bugarin. Lalo na yung mga nasa top. Naka-top 10. Nagalit sa akin. Mag-react ngayon. Nagalit sa akin. Boy! Sabi ko na, tinawag si Maui rin natin, Kuya Maui. Sir, si Boboy wala naman sa top 10 yan live at nandito sa harap yan. Okay, mga kaida, ang Diyos ay mabuti, ito God be the glory. Okay, ang bula ng bike addict kay, ano yung kamera ko, ito, ang bula ng bike addict ay nagbabalik mga kaida. No? So, una sa lahat, maraming salamat kay Atty. Goyo Gregorio Larrazabal, ang ating partido sa Bagong Pilipino Party List, number 91. At maraming salamat simula noon hanggang ngayon. Nung hindi pa na naisip na tumakbo sa politika hanggang ngayon, na tumakbo sa politika, tumutulong yan sa amin. Actually, marami yan ay turong sa akin. Kaya, partido sa Bagong Pilipino, ang manok po natin dyan, si Atty. Goyo Gregorio Larrazabal. Napakabait, napakamatulungin. Wala tayong pag-usapan. And then, yung nabigay sa akin t-shirt, 5EM Niners, ayan, Ayos, Ayan. Binigyan ko kay Sir Joseph, Sir. Shout out sa'yo. Dyan, kung kailangan nyo ng bike shop dyan sa may Greenwoods, andun sa may Greenwoods, sa may Pasig, karin po, isi-search nyo, 5EM Niners. Yan, bike shop. May kita dyan. Anyway, andito po tayo ngayon mga kita, itong hapon na to. Katatapos lang ang TCC, grabe, sakit ang katawan ko. TCC cycling, ano ba yan? Tatal ng cycling club. Hindi, yung pangalan ng laro, tournament. TCC Cycling Tournament 2025. So, February 9. Kanina, na-upload ko na yung video. Yung dati, yung before namin naglaro 2 weeks before. Before and after. Before and after, ando doon, yung ko ngayon, nasabi, nakaharang sa kalsada, pinalayas ng siklista. So anyway, nasa harapan natin si Juancho Boboy Calderon. Salamat po. Ayun. So itong isa to sa inidulo kong race official saka nag-organize. So na-amaze ako na sabi ko, saan ka nag-umpisa to? Paano kaya to mawag ng parang to? Marunong ba to mag-bike? O ganon. So tinanong ko siya, kaya sabi ko, Sir, bisita ko siya minsan. So anyway, nandito na. Ipagpinto natin sa kanya. Paano, tatanungin natin sa mga bagay-bagay. Paano siya nakarating ngayon sa kinalalagyan niya na nag-organize siya ng karera ng bike. Okay, so, salamat. Sir Boboy, good afternoon sa'yo. Nag-start kasi ako mag-bike 1982. Yung tatay ko kasi, jeep driver, saka yung may kaibigan siyang mayroong baboy. Sabi sa akin ng kaibigan ng tatay niya, nabigyan kita ng baboy, alaga ka ng baboy. Tapos, dun lumaki yung baboy nung mga panahon na yon. Ang malaking baboy is 750 lang. Ayan, dahil napalaki ko yung baboy na ibenta ng 700, tag 350 sila. Binigyan ng tatay ko sa akin yung 350. Dahil gustong-gusto ko mag-bike, yung 350 na yun, binili ko ng bike, mini racer lang. Ano yun, sir? Yun ang pinakauna mong bike? Yun ang una kong pinakauna mong bike. Pero before mo nag-alaga ka ng baboy, meron ka na talaga, nagbabike na talaga noon. Marunong ka na bumalansin ng bike o talaga? Wala. Ang first time ko nag-bike noon, yung pisang ko, may parke lang sila, si Jordi de la Cruz, sa may Tagalog area. Meron silang parke lang ng bike. Bata pa ako noon, grade 6 ako. Sabi ko,
San, arki lang ako ng bike. Tinuruan niya ako mag-bike. Ah, Pero madali naman ako natuto. Okay. Tapos kung meron na akong bisikleta, may bisikleta na ako nung naibenta na nga yung baboy. Ang gulong ko na yung size 20 pa na gulong. Di ko na inabot. Size 20 na gulong, tapos mini racer. Tapos pininturahan pa ng pinsan ko para maganda. Yan ang bike ko. Pagka-graduate ko ng high school, 17 years old ako noon, pagka-graduate ko ng high school, ang nangyari, buwan ng April, nag-bike ako. So, Tapos may nagkakarera na rito sa amin noon, 50 ikot eh. Ngayon, nung nagbabike na ako, April yun, tapos Mayo, fiesta. So, up to 1 month lang. Oo, halos wala pang 1 month. Wala pang 1 month. Tapos hindi ko alam kung paano, basta ako mapasyal-masyal lang ako, papasyal-pasyal lang ako. Tapos, May karera na ngayon. Nagpalista ngayon ako sa karera. Sabi ng tatay ko, huwag ka sasali dyan. Ginanon ako ng tatay ko. ayaw ni tatay mo pa din. Sabi ko, bakit po? Huwag ka sasali dyan kasi nung bata ka, may hika ka. Huwag ka sumali dyan. Sabi ko, hindi, tayo sasali ako. Hindi, huwag ka sasali dyan, paluin kita. Sabi ko, sayang naman yung bike ko. Kaya nung araw na ng karera, pesta yun dito San Isidro Labrador. Fiesta rito. Nakapila na ngayon. Nakita ko tatay ko, may hawak na kahoy, pamalo. Napapaluin na. Pero nakalista ka na? Nakalista na ako. Nagtago ako sa pintuan ng bahay. Ito yung starting line sa may Tagalog area, tapos andyan yung mga siklista. Nasa dulong-dulo ko. Tapos nakatago ako sa pinto para hindi ako makita. Pumasok ako sa may, binuksan yung pinto, pumasok ako sa may gilid. Hinahanap ako. Tinatawag nga, si Buboy? Buboy Calderon, sana? Andito nagpalista yun eh. Ayun, nangyari yun. Pag go ngayon ng karera, nauna na ngayon. Saka ngayon ako lumabas doon sa may gilid ng bahay. Nakita ko, sabi ko huwag ka sasali dyan eh. Hindi niya na ako mawad, dire-diretso na. Di nag-upisa na yun. Pagkatapos kayo ng karera, pumanlima ako. Wow. Tuwangan yung tatay ko, panlima ako. Kasi pag hinto ko sa bike, tumatakbo pa ako, tapos tumataas yung kamay ko, tuwan-tuwa ako. Palima. Yung third place na naging kaibigan ko rin, si Delphin Pili, third place siya. Pag hinto sa finish line, sinalo siya ngayon. Tapos putlang-putla, parang hirap na hirap siya. Parang pakulaps. Parang kukulap. Sinalo siya, tapos pinainom siya ng itlog sa Sarsi. May Sarsi, soft drinks pa nung araw Sarsi. Inom siya ng Sarsi. Pag inom niya ng Sarsi, dahil yun, simula nun, doon ako nag-umpisa, hindi na ako inawat ng tatay ko. Nag-bike na ako na nag-bike. Natandaan mo kung ilan ang nakalaban mo na? Marami kami nun, siguro mahigit 20 kami na mga... di masama. Kasi nung araw, nung araw, kaibigan, nung araw kasi, ang karera nung araw, walang protestahan. Pag mini-racer ang bike mo, kahit malakas ba yan, bata, matanda, mini-racer, salang ka dyan. Walang reklamo, walang protestahan. Ngayon, pag racer ang bike mo, kahit ilang taong ka, racer ang bike mo, sumali ka, bata, matanda, salang ka dyan. Diba? Hindi ka mukha ngayon, di ba? May mga age bracket na, di ba? Nung araw, wala yun. Walang newbies, wala yun. Salang ka. 30 above, wala. Wala yun. Ganun lang nangyari nun. So, after nung laro na yun, tawag nito, bike na ako. Ginanahan ka na ngayon mag-insayo. Saka hindi na ako pinagbawalan ng tatay ko. Sinusuportahan niya na ako. Punta na ako sa mga insayuhan, punta ako niya sa labas. Hanggang sa naging kaibig na kilala ko si Ruben Lobo. Yung mga 70s na yun yung sikat eh. Naging player ng NCR yun, naging player ng Caloocan. Yun ang bumarkada na ako ron, sumasama na. Tinuturuan niya ako, naging coach ko ngayon siya. Patay ka ngayon, mga professional na. Yung mga, tapos hindi ka na nangyari. Ensayo kami, kasama ako, mini racer ang dala ko. Saan kayo napunta? Nag-i-improve ako. Diyan na kami sa may Araneta, nag-i-ensayo. Tapos aayain ako sa circle, punta kami ng Antipolo, gano'n. Pero gano'n lang muna. Ngayon, pagpunta ako ng circle, sabi ko, nag-iisip ako sa sarili ko, pag sila lang ang kasama ko, hindi ako lalakas. Kasi kami lang eh. Sabi ko, pumunta nga ako ng circle para makilala ko yung mga siklista ron. Pumunta ng circle? Pumunta ako mag-isa sa circle, hindi ko sinasabi sa kanila. Okay. Ako mag-isa, punta ako sa circle. Naka-rubber shoes lang ako noon eh. Wala pa akong tuklip nung araw. Wala pa. Naka-rubber shoes lang ako. Punta akong circle. Sino nakilala mo doon? Nakilala ko noon, yung mga batang circle. Sino sila? Ando sila Daga, sila Manny Benaventura, sila Bagong, sila Joel Abo. Marami kami ron nakikita. Marami ako na. Basta mga batang circle sila, yung mga
La Joming Hanoras. Si Doming. Joming, ano kami, tapos marami kami. Si ano pa nga, kilala ko ron sila. Kung natatanda mo si Arthur Bernardino. Yun yung pinakamalakas sa, naging army yun, na-ambush lang yun, na-ambush nung panahon na yun, na ilang taon yun yung malakas sa circuit. Ang lakas nun sa mini racer. Sa mini racer. Oo, lakas ng mini racer ako. Sila Ruel Endrano, yan mga kabat ko, si Jose Lito Santos, mini racer din yan. Edwin Nio, kaya kami magkakabat doon, alaskahan na. Pero nagkukwentuhan na kami, alaskahan na kami, doon na kami. Minsan nga, meron nagkaroon ng laban doon. 3 RP team na naka-racer, 5 mini racer. May ganong format. 5 mini racer, laban. Ang tatandaan ko noon, si Oscar Chua, si Rupo Dacumos, tapos meron pang isa na RP team. Silang 3. Na nakarekta silang ang tawag doon ngayon yung Pixie, di ba? Pixie yun. Pero ang tawag noon sa amin nung mga kapanahon ng mga 80s. Sila Kirimit. Track bike. Track. Parang si Dindo yata yung isa. Parang si Dindo eh. Dindo. Parang basta 3 sila eh. Ngayon, okay. Laban. 5 laban sa 3. Pero yung 5, naka-mini racer. Isa ako sa kasama doon. Isa ako sa kasama ron. Ang pambato noon yung si Arthur Bernardi. Si Arthur. Tapos, si Gado yata kasama nun, tapos si Cuba. Tapos meron pa rin si Maning. Si Maning. Doon, ganun. Laban. Nahirapan sila sa amin, galit na galit si Galit na galit si Oka, saka si Rupo. Putang na mga mini-racer lang. Hindi, Rupo Dacumos. Rupo Dacumos. Galit na galit. Putang na itong mga mini-racer. Ang lakas ni Arthur. Kasi ang plato ni Arthur noon, yung mini-racer, 55 na ang laking, malaking bakal. Kaya, nung sumikat si Arthur, tapos dadayo kami sa may Mandaluyong, kalaban namin, sila Arnel, yung tawagan namin, si Arnel Galis, nung araw, gano'n. Tapos sila Albil Yamil, mga tiga yan, yung mga tiga Mandaluyong yan, batang Mandaluyong yan. Naglalaro kami rin sa circle. Pag nakita nila kami, batang circle, batang Mandaluyong, saka batang cultural, laban-laban yan. Kumbaga, lugar-lugar eh. Laban-laban yan. Dadayo ngayon kami. Naging tropa ko na yung mga batang circle. Yun. Yung magkakaibigan na kami gano'n. Dayo-dayo na kami. Tapos laro kami Masambong. Laro kami ng San Juan. Ang laro nung araw sa pagmayo, 3 yun. 3 sunod yun eh. Masambong. Pasadena, San Juan. Tapos Mandaluyong. Yung tatlong laro na yun, pinupuntahan namin lahat yun. Sunod yun, parang wala kami katagunan dahil bata pa eh. Mini-racer. Saka hindi uso nung araw yung protesta. Magre-reklamo ka. Ay, ikaw, hindi ka pa pwede. Hindi, walang ganun. Dati palag-palag. Wala, basta sinabi na, laro ka rito. Entry ka, lista ka na. Okay. Kung ayaw mo sumali, huwag ka sumali. Kung magpuprotesta ka, huwag ka sumali. Pero walang protesta. Naalala ko, kanina may nabanggit kan si Binabintora, si Daga. Bakit siya nga pala siya tinawag na Daga? Tinawag siyang Daga, si Manny, kaibigan ko yan. Nakatirin sa may wildlife. Sa loob. Sa Asila Totoy, magpamangkin yan eh. Kaya tinawag na Daga yan. Ay, kumakain ng kamote, paano ba yun? Hindi, ganito yan eh. Karera, di ba? Karera. Ka-circle. Nag-iisayo kami. Malaking grupong ganyan. Malaking grupong ganyan. Nasa likod kami 2. Tapos kung sino, minsan nasa likod yan, pupunta sa likod yan. Sasalaksak yan. Pasok yan. Nasa likod yan, sasalaksak. Hindi ka mukha ng iba na bubukarit sa labas, saka gaganon, di ba? Si Manny hindi. Nasa loob, nasa likod yan. Sasagasaan ka niya, sasalaksak, kat ng gano'n yan. Lusot yan. Hanggat makarating sa harap. Kaya magugulat ka na lang. Nasa harap, sigawan ngayon, may sumigaw. Ang parang maingay sa amin si Edwin Nio eh. Sasabi niya, parang ang Daga, pasok. Tapos pag hindi makapasok yan, pare, grupo kami ganyan, di ba? Hindi siya makapasok. Sasaksak niya yung harap niyan, yung gulong sa harap. Pag hindi siya makapasok, hawin ka niyan. Hawakan yung pek mo niya, gaganon ka niyan. Gaganon ka niyan, para makapasok siya, makapunta sa harap. Kaya pala siya tinawag. Kaya tinawag ng Daga, yan. Ganon kami, ganon. Ano naman, katsawa lang naman, alas ka naman. Yung, siyempre, siya naman, hindi ka naman makikilala kung hindi sa bansag, di ba? Kasi maraming money, di ba? Totoo yan. Totoo lang, bansag lang naman yun. Wala namang problema, hindi naman ano yan. Para masaya lang din kami. Yun ang kwento-kwentuhan namin noon.
Pero lagi kang naglalaro ng mga maiksian, circle, criterium. Hindi ka sumubok bumiyahe ng malayuan sa ensayo. Hindi, bumiyahe rin ako malayo. Anong experience mo sa malayong biyahe dati? Hindi ka nanibago? Ang ginagawa ko nung araw, pag bumiyahe ako rito sa Bartim Bugarin, sa biyahe ko, kahit ako mag-isa mataga ako Kahit ako mag-isa Pag bumiyahe ako ng Bugarin, sasabihin di ba, ako lang nagsusulo lang ako, pagka gusto ko bumiyahe ako lang mag-isa. Kasi ang katwiran ko, pagdating sa daan, marami na ako makikita. Pwede. Diba? Pwede. Kasi kung gusto kong lumakas, hindi ko na kailangan yung kasama. Kasi doon pala sa daan, pag nadaanan ka, yun na kasama mo. Pero yung nakapaligid sa'yo, mga national team, mga truckster, mga Marlboro Tour veterans, balita ko, sumubok ka raw mag-elimination sa Marlboro. Mga anong taon ka sumubok ka mag-Marlboro? Nag-elimination ako, late na ako. Yung edad ko noon is 28 to 29 na, gano'n. Sino naging ganyan sa'yo? May edad na. Kaya lang, 89, 82. 93 ako nag-start mag-elimination. O di simula 82, 9 years ka lang sa bike. 17, 20 mahigit. So, sinong naging ganyan sa'yo na, boy, mag-elimination ka nga? Ang nagpunta sa akin, yung kumpare ko na kaibigan ko, si Jose Trinidad. Tapos pinuntahan ako dito, kasama niya si paring Ed na naging mga ninong ng anak ko. Magkakatuwang sila, si Bong Purtan, si Berto Conner. Yan ang ninong ng anak ko, mga siklista na yan. Tapos sabi ko, bininyagan kasi anak ko, nasa tour sila. Sabi ko, lilista kayo pangalan nyo, ninong kayo ng anak ko kasi kami magkakabarkada Di ganon. Tapos saka nung nag-elimination ako 1993 sa Rosales, Pangasinan. Individual time trial 'yun. Doon ko naranasan 'yun. 20 kilometer yata 'yun mula Rosales, Pangasinan hanggang Tayog, tas Yuyutan na gano'n. Ang naging coach ko noon si Romy Bonto. Romy Bonto tawag ko noon. Kapitan, gano'n ang tawag namin kasi nag-champion siya 1983, di ba? 1983. Tapos sabi ni Paring Joe, pupunta tayong Pangasinan, sabi ni Paring Joe, magkikita tayo sa circle, nandun si Kapitan. Sige. Pero before noon, mga 2 months, bago kami mag-elimination, nag-ensayo muna ako. Ngayon, pupunta ako ng Bugarin, na nakakasabay ko dyan, yung mga batang NCR, sila Joming, sila Johnny Bora, mga tas, minsan sila Placido, basta yung mga banda rito lang. Pag dyan ako bumunta, ako lang mag-isa, tapos doon na kami nakikita kay Manang sa Bugarin. Kay Manang, sa may Bidyara kay Manang. Doon kami nakikita, tapos bigla magkakaayan. Lusong tayo mapitak, ikot tayong Kaliraya. Tama na ako nung. Kahit 20 pesos lang yung pera ko, 50 pesos, sasama ako niyan. Basta may pagkain lang. May pagkain lang ako, diretso na ako, sasama niya ngayon. Kahit iwan ako, kasi sabi ko, tuwiran ko, may ensayo rin ako. Totoo yan. Sige, gano'n. Ngayon, isipin ko naman, biyahe naman ako dito naman sa kabila. Napatatagayte naman. Yung Coastal Road ngayon, bukas pa yan. Hindi ba dati ngayon, umiikot sa Sapote, di ba? Yung Coastal Road, nakakapasok pa yung bike yan. Okay. Ang nakakasabay ko naman dyan, doon naman kami sa Silang kay Manang, yung may mall ngayon doon. Meron doon tindahan na maliit, ang si Manang. Ang anak nun, natatandaan ko si Lina. Si Lina. Ayun, paborito ng mga siklista yun Mga hinahanap lagi ng siklista, si Lina. Ako naman, doon lang ako, tabi lang akong gano'n. Babiyahe akong gano'n. Ang nakakasabay ko naman doon, yung mga kabat ko rin sa bike na batang cultural naman. Sila Balme, sila yung magkapatid na Bong Aquino, saka si Jerry Aquino. Sila Monza. Si Ramon Bringel. Mag-google masasarap kasama yan. Kwento wala kami, masasaya lang kami. Pag bumabiyahe kami yan, tirahan. Tapos pagdating na yung nagbumbahan, wala kaming pikunan. Alaskahan lang. Pareho lang, abulan. Pagdating sa dulo, tawa na lang kami yan. Kasi ikot kami Batangas, Kasiyahan, tapos Alaskahan. Pare, baklas ka, ganun. Masaya lang kami. Pero naiinsayo kami, yun. Tapos nung mag-elimination na kami, 1993, pare, alis na tayo. Si Kapitan, kausap namin, wala pang cellphone nung araw Mga 90s, wala pa Telepono lang sabi ni Kapitan, kailangan, mga alas 5, nandun na tayo sa circle. Babike tayo hanggang Pangasinan. Sige. Para sa elimination na yun, 1992. 1993 na yun. 93. Elimination na. Yun ang una mo salang. Una kong salang sa elimination. Ayaw ko nga mag-elimination, kaya sabi kasi ni Parang Joe, subukan mo mag-elimination.
Oo, Sabi ko. may Kasi potential tagal mo ka na na. nagbabike. Sabi ganun, Oo. pakisama kayo ni Suka, malay mo makalusot tayo. Oo, tama. Sige, ganun. Sama ko, sige, para ma-experience ko. Paalam na ako tatay ko. So, ano yung must-start yung ano mo, Individual time trial. individual trial. Individual time trial. O, ano nangyari? Rosales, Pangasinan to Tayug. Okay. So, Ilang mula- kilometro yun? Oo. 20 papunta ron, 20 pabalik. Okay. Parang yun ang pagkakaalam ko, alam ko ganun eh. Kasi 20 kilometer papunta ron, start, tapos ano naging start nun, si Mawi Renante, Kuya Mawi. Tapos, start doon, at palayan yan, tapos may kaprasong tulay na parang nagtahan. Yun, tapos may yuyutan ka nun sa Tayug, pabalik. Yutan na gano'n. Balik na ulit. So, ano, pang ilan ka nung sumalang ka ng elimination? Ang total namin noon, Luzon, Visayas, Mindanao kasi yun eh. Elimination na yun eh. 300 na higit kami. Lahat ng Participant. siklista sa buong Pilipinas. Ilan ang kukunin? Ang kukunin ng 150. Grabe naman. Ayun, sabi sa akin ni natulog kami sa bahay ni Lionel Tualle. Sa bahay ni Lionel Tualle. Ang kasama ko nun si Ed, ako, si Joe, si Kapitan Romy Bonso, si Lionel, saka si Meno. Si Meno lang hindi pumasa sa amin. Si Mino, nalala. Oo, si Meno, yung gano'n. Hindi gano'n, sabi gano'n. Ang oras ni Meno nung 105 eh. Kaya niloloko nga namin, Shimano 105 ka. Shimano 105. Ngayon, sabi sa akin ni Romy, sabi ko, turuan mo nga pa paano diskarte, hindi ako marunong ng individual time trial. Tinuro niya sa akin, ganito lang yan. Kung gaano ka katulin, nung tumatakbo ka, pag inom mo ng tubig, dapat ganun ka rin katulin. Oo, coach, sige coach. Tapos, pag nakita mong palayan, patag na ganyan, opener yun, dapaan mo. Pagbalik ngayon, sabi nga nun, kung gaano ka katulin doon sa patag, pag ahon mo ng tulay, yung tulay parang nagtahan lang eh. Kung gaano ka katulin sa patag, pagdating sa ahon, gano'n ka rin. Sabi ko, hindi yata mangyayari yun, ahon yun eh, tulay eh. Dahil nilota muna namin eh. Ahon yung tulay eh. Paano kung yun, para kung matutunin na ng gano'n yun? Hindi, may paraan yan. Bawasan mo yung sprocket mo. Tapos, kargahan mo. Tapos, pagdating sa ibabaw, bago ka umibabaw, magdagdag ka na ng sprocket. Pagdating sa ibabaw, dagdagan mo ulit. Pag lusong, itodo mo, pabalibag ka niyan. Mababawi mo yung oras mo. Sige, takbo. Tapos may makikita kang last 5 kilometer. Kargahan mo. Tapos sabi niya, huwag kang bababa ng 35 na takbo. Pag bumaba ka ng 35-30, good luck ka na. Sabi nga sa akin. Kailangan, ang takbo mo niyan, 40, 42, Pataas. kung bababa ka man 35, bawi mo kagad. Kasi bawat segundo, bawat minuto, may pumapasok. Sa dami natin. Kaya kailangan i-maintain mo yun. Yan, ganun. So, pagdating nga nun, last 5 kilometer, dagdagan mo, sabi niya sa akin. Kasi, una sa pinakawalan eh. Last 5 kilometer, dagdagan mo. Last 4 kilometer, dagdagan mo. Last 3 kilometer, dagdagan mo. Last 2, dagdagan mo. Tiisin mo yun, sabi niya gano'n. Kaya may lumagpa sa akin na dalawa, si Neil Barlis yata, si Celeste. Meron lumagpa sa akin. Tapos may nilagpasan din ako. Sabi ko, nabawi ko yung oras ko. Dahil may nilagpasan din ako eh. Tama. Yung mga, nilaman nila yung oras ko, may nilagpasan din ako. Tapos yung hita ko, magang-magana yan. Sa hirap, tinitiis ko. Nagkakandang iwi na ako. Yung sipon ko nga, tumatalsik na eh. Tinitiis ko kasi sabi ni Bonso, huwag kang babagal eh. Takbo ngayon, takbo. Ayun, pag nakita mo yung last 1 kilometer, itodo mo na. Todo na ngayon ako, todo. Tapos, akala ko tapos na ito, todo ko. Pero pa sa kwento, last 500 meters. Maibatihin mo na. Todo mo pa! Sabi niya. Naggawa mo naman. Tinodo ko, ginawa ko talaga, tinis ko. Sabog-sabog kung paano talagang sakit talaga ng dibdib ko. Tapos ang sakit ng hita ko. Tapos sabi niya gano'n, pag nakita mo, last 500 meters, ubusin mo na, irimati mo na, huwag ka na magtira. Kasi sabi niya, pag nagtira ka, sabi ni Kapitan, pag nagtira ka bukas, tagapaytay ka na lang namin. Papakainin mo na lang kami, taga-masahe ka namin. Sayang yung pinaghirapan mo. Sayang yung pinunta mo rito, sayang yung elimination mo, sayang lahat. Kaya tiisin mo yan kung gusto mo makapasa. O pagdating sa result, pagdating sa result, nung gabi, doon sa may gymnasium, ang laki. Siguro nga, nagtatawag na ng pang 80 to 100 yun. Bigla akong tinawag. Wow, galing. Sigaw ngayon ako. Sigaw ako ngayon.
tingin nga, katabi ko magkakatabi kami yan, tapos si Joming andun. Eliminate. Joming Hanora, si Domitos Hanora, andun, yung mga kabarkada ko. Pasawa yung, tayo na tinapangalan ko eh. Sabi ko gano'n, tuwag-tuwa ngayon, ayun. Tapos, niyakap ako ni Kapitan, good, bata. Ay nga, good. O, bukas, ha? 220 kilometer tayo. O, pagkatapos ito, mamaya, pagkatapos ito, mag-uwi natin, punta tayo palengke. Wala kami palengke, uwi na kami. Extra, pasok na ako sa final. Final na kami. Ngayon, sabi sa akin ni Celeste, sa akin ni Hector Padilla, boy, punta ka rin sa likod. Kuha ng gulay. No? Tingin ko sa likod ng bahay ni Hector Padilla, puro gulay talaga. Sabi ko, Ilocano. Tuwa nga, mahilig ako sa gulay. Kumuha ko ng mga gulay, iba-ibang gulay. Nilukto namin, pinakbit namin. Kain ako ngayon, kain. Si Romy, pumunta rin sa palengke, namili ng karne. Puro anday palang aso ron. Mga araw, mga aso kinakatay, binibeda, ang dami. Hindi ako kumakain nun. Uso nung araw yun. Uso nung araw yun, hindi pa bawal. Ngayon, sabi ko, yoko niyan, dito ako sa mga, natunugan ko. Sabi ko, gulay lang ako. Ngayon, kinabukasan, nag-start kami sa bahay ni, ang presidente nun, si Fidel Ramos. Si Fidel Ramos. Fidel Ramos ang... Si Tabaco, kung tawagin. Si Pangulong Ano yung pinabukasan, yung ano mo, pangalawang araw sa elimination? Pangalawang araw, yung 220 kilometer. So, time trial lang una, pangalawa, ano yun? Mastart na yun, mastart. So, nandun kami sa bahay ni Pangulong Ramos. Sa Asingan, Pangasinan. Doon kami nag-start, harapan ng bahay niya. Ang kalsada naman sa Pangasinan, yung mga bato-bato na mga buo na ganyan. Mga... di pa simentado, kalsada nung araw. Hindi, talagang marapog. Talaga, tapos bilog yung mga bato. Doon kami sa harapan ng bahay niya. Ayun, binulungan ako ni Romy. Mahal na mahal ako ni Kuya Romy, ni Bonzo, ni Kapital. Punta ka sa harap. Huwag ka dito sa loob. Ang layo ng pwesto mo. Ando na kami sa harap, di ka pa umaalis yan. Binulungan ako. Dun sa... starting line. Punta ngayon ako sa harap. Siyempre, masunurin ka ngayon sa punta, ikot ko yun eh. Kapitan, punta ako ngayon. Nagdaan ako ngayon sa gilid. Punta ako ngayon sa harap. Nakita ako ngayon ng mga... yung mga ibang kalabaw. Yung mga kasama ko mga taga-HCR, mga nakakasabay ko sa Bugarin. Lalo na yung mga nasa top. Naka-top 10. Nagalit sa akin. Mag-react na yun. Nagalit sa akin. Boy! Sabi ko na, tinawag si Maui rin natin, si Maui. Sir, si Boboy wala naman sa top 10 yan live at nandito sa harap yan. Sabi ko, tiningin ako kay Romy, kinindatan ako ni Romy. Boy, sabi ni Kuya Maui, boy, doon ka sa likod. Ang layo ng pwesto ko nandiyan ka sa harap. Hindi ako nakakibo, tama naman, di ba? Tama. Kasi kung in-between ka sa 90 to 100, dapat na doon ka. Kaya lang, gusto ko kasi, binulungan kasi ako ni Kapitan eh, buk sa harap. Para pag-start, kasama ka na. Pag-angat ka na, kasama ka na sa bakbakan. Mahata ka. Hata ka na, kasama ka na. Ang kukunin nun, 120. Medyo mabigat. Sabi ko, pasok na ako, di ba? 30 lang ang tatanggalin eh. Tama. Tapos yung 120, sasalain pa yun. Kasi yung 150. Sasalain pa yun, para tatakbo na ng tour yun. Gano'n, sabi ko. Ginanong sinya sa mga Romy, atras ka na, gano'n ako. Wala tayo magagawa, atras ka na. Nireklamo na ako sa harap eh. Atras ako, siguro ang linya nun, mga 20 yung nasa harap. Tapos likod, 40, 60. Doon ako sa likod ng mga medyo, parang wala na rin masabi, siguro mga pan 61 ako. Mga sa likod ng hileran, patong hileran ako. Sige. Nag-start ngayon. Pagputok na yun ng baril, bago nagputok yung baril, buhay pa yung nanay ni Pangulong Fidel Ramos. Siya yung ano? Hindi, nasa bintana yung nanay niya. Nanonood. Sabi, magandang hapon po. Gumana kami. Magandang umaga po. Kawayan kami lahat. Ang nanay ni Pangulong Fidel Ramos, ayun, nanonood sa atin nasa bahay. Bungo sa bintana. Kawayan kami lahat. Ruta nun? Ikot Pangasinan yun, sir. Ikot Pangasinan. Mga ilang kilometro yun? 220. 220. Tapos, sabi sa akin, binulungan ako ni Kuya Romy Bonto. Huwag kang kukuha ng tubig sa Pangasinan. Dito. Kasi uso yung lason na nung araw sa mga siklista. Lalagyan ng pampadumi. Pagka uminom ka niyan, yari ka. Puno ba yung tubig mo? O puno. Kung kulang pa yan, pumunta ka na sa tindahan dyan. Dito ka na kumuha ng tubig. Huwag kang kukuha ng tubig sa daan. Pag may nag-aabot sa yung siklista. Huwag, sabi niya, huwag na huwag. Alam ko yan, taga-Pangasinan ako. Di start na, pumutok na yung baril. Di Fidel Ramos, nandun, sa si Kuya Maui. Tirahan na ngayon, rapod, buong, inikot naman yung buong Pangasinan. Ayun,
Nagkatabi kami ni Kuya Bonso, ni Kuya Romy, sabi niya, tutok ngayon ako. Pag tutok ko ngayon, tumatakbo kami, bigla sumabog yung gulong niya. Yun lang. Pag sabog ng gulong ni Kuya Romy, himinto ako. Sabi ko, kapitan, gamitin mo itong bike ko, binibigay ko yung bike ko. Ayaw niya. Sabi niya, hindi. Gamitin mo yung bike mo. Akin yung interior mo. Binigay ko yung interior. Ang gulong ko nun, 27 by 1 by 1. Yun ang uso pa nung araw eh. 27 by 1. Yung 700, bihira pa lang. Bibihira pa nga. Tapos ang bomba ko nun, yung sepal na mahaba. Mahaba. Akin yung bomba, sa akin pa yung gulong. Itong bike ko na, binibigay ko yung bike ko. Hindi na ako tatakbo. Kasi nga, kaibigan ko, ganun ako sa kaibigan. Sina-sacrifice ko na, hindi na ako tatakbo. Binibigay ko yung bike. Ay, yung gulong, tatanggalin ko yung gulong, hindi inawat niya ako. Wag. Kailangan ko ng interior sa pambomba. Para takbo ka rin. Sige, sabi ko gano'n. Binigay ko yung interior na bago. Saka yung pambomba. Pag bigay ko ng interior na bago, saka yung pambomba, mauna ka na. Nauna na ngayon ako. Maya, ang tulin talaga dahil nga veterano, champion, di ba? Talaga sanay na sanay. Talagang veterano, malakas talaga. Inabot na naman ako. Pag-abot sa akin, kinalabit ako, inabit yung bomba sa akin. Pag-abot na niya ng bomba sa akin, nilagay ko ngayon sa bisikleta, kinabit ko. Paglingon ko, wala na! Ang tulin! Hindi ka nakakapit? Hindi ako nakakapit kasi kinakabit ko yung bomba eh. Kinakabit ko yung bomba, mahuhulog yung pagka... Di ba, hindi ko kinakabit. Pag nung may kabit ko yung bomba, wala na, layo na. Habol ngayon ako, habol. Dumaan ngayon sila, no? Sila Joel Abo, sila Jome, kasi ibang batang ko doon ako sumabit. Paglabas namin yan, nung dagupan, yung ahon lusong. Ang dami namin, meron kaming 40. Kilalapit ako ng kaibigan ko, si Parang Henry. Pre, takakuha ako ng tubig, sumama pakiramdam ko, sabi gano'n. Nadali din siya ng tubig. Oo, dahil yung ginawa ko, sabi niya, pare, tulungan mo ko, hawakan mo yung grupo. Kasi kami, pag anong araw, pag siklista, naiihi, sa ibabaw kami ng bike, umiihi, tumatagilid lang kami. Si Parang Henry, kinabit ako. Ginawa ko ngayon, pumunta ako sa harap, sige pare, tumira ka. Ginawa ko, binitaw ko yung manibela, gano'n ako. Sabi ko, walang titira. Ako na, meron nangyari lang kay Parang Henry. Walang titira. Nakontrol ko yung grupo na gano'n ko. Sinauna na siya. Pag nauna siya ng gano'n, si Ortiz ngayon, sumigaw rin, nalason din ako, nakakainom ako. Yun lang. At si Ortiz ngayon, hindi nalabi. Kaya nagalit kami lahat ngayon, tumagilid lang sa bike, doon siya sa ibabaw ng bike niya, ginawa yung gusto niya. Ay, ginawa namin, sa galit namin, may titigisa kami, dala-dalawa yung kantin namin. Binato namin siya ng binato ng kantin. Tapos, pagbato namin sa kanya, binanata namin, kaya hindi sila kakapit. Naiwan na siya. Maya-maya, nung tumatakbo na kami, kinalabit na ako ni Parang Henry. Pare, salamat ha. Tapos, bakbaka na, si Henry, malakas si Henry. Sprinter kasi yan, di ba? Nag-gray jersey yan, nag-yellow jersey, saka nag-lap winner, di ba? Kinalabit ako ni Henry. Si Parang Henry, pagdating sa finish line, pumanlima. Yun ang, sabi niya sa akin, pumanlima raw siya eh. Ngayon kami, tumatakbo kami nung dagupan, ahon lusong, tapos opener na ganyan, dagat. Sabi sa amin, kasi ang araw, ang palatandaan lang, pagkakakaliwa ka o kakanan, may mga araw. May araw na nakalagay na Marlboro. Directional sign. Directional sign, meron nakalagay na Marlboro. Ngayon, tirahan. Nagkawatak-watak na ngayon yung malaking grupo. Ang natira ro sa isang grupo kami, 6 kami. Pero sabi sa akin ni Kuya Romy, ni Kapitan, ang palatandaan niyan gagawin mo, bibilangin mo kung sino yung mga lumalagpas sa'yo para alam mo. Para alam mo kung ilang siklista. Yun ang tinuro niya sa akin. Sabi ko, ang bilang ko, mga 60 o 80 ako, pasok ako. Diba? Ngayon, nung hinahanap ko yung direction nila, sa'yo, wala. Ang kalye, paway na ganyan. Pag kumanan ka, papunta ng Kenon. Ahon kaming Kenon. Pag kumaliwa, papunta La Union. Wala kaming makakita ng arrow sign. Nandun ako sa may bandang gitna, natatabunan ako. Kumaliwa. Ay, kumaliwa kayo. Napasama ngayon ako, kaliwa. Nanghula kayo ng daan. Nanghula na kami ng daan. Di namin, kaliwa kami. Sama ngayon ako sa kaliwa. Kasama ko yung 2 Pangasinan, 2 Bisaya, saka NCR kasama. Tumatakbo kami, nagtataka ako, ang layo ng tinatakbo namin. Puro dagat pa rin nakikita ko. Sabi ko, sandali. Hindi na tama ito, walang dagat sa Baguio. Sabi ko gano'n. Kasi Baguio ang finish line. Baguio, Kenon Road eh. Sa may sigsag. Paglagpas ng Leon, so naligaw kayo ngayon, babalik kayo ngayon. Yung zigzag view. May nakita muna ako, sir. May nakita ako na naglalakad. Mama, may dalang dagil bolo. Tanong mo. Nagminur ako. Sinabayan ko sila.
Lakay-lakay, pwede magtanong. Tapang-tawa kaming Cannon Road. Mag-elimination mo kami sa Malboro. Naku, lagpas na kayo. Patay, sabi ko, mga ilang kilometro na ako pumunta ron. Mga 10 kilometro. 8 times 10 naman yan. Times 10 mo ulit. Di ba? Di 20 kilometro. Balik ka agad ako. Okay, lagpas tayo. Sinigawan ko yung mga kasama ko. Balik kami ngayon. Balik kayo. 20 kilometro yung naligaw namin. So, pamang ilan ka na lang. So, di takbo kami, haon. Pagdating sa kaya nun sa may Leon, sinisigawan ako. Pang 123 ako. Tapos nakita ko si Kuya Maui, ano sa taas, kinakawin akong ganun. Pero kailangan, abutin ko pa yung tatlo. Malapit na sa zigzag, sa finish line. Grogi na ako pagod na ako Wala, sabi ko gano'n. Pagdating sa finish line, pang 123 ako. 120 yung kukunin lang. Wala na ako. Tapos sabi ko, wala na, laglag na ako. Laglag na. Yun, ganun ang nangyari noon. Tapos, si Kuya Romy, pasado, lahat ng kaibigan ko pasado. Si Paring Jo, nakatakbo rin. Si Jose Trinidad. Ang si Ed, nakasama ko nag-final, hindi rin siya nakapasa. Yun lang. Yun, so, yun ang nangyari sa'yo, ano na lang ngayon, parang support ka na lang, maraming fans ka sa kanila. Sabi gano'n, magiging alternate kayo, malabo yan, sabi ko nga. Malabo yan. Tapos kasi yung 120, sasalain pa yun Tama. Malboro to. Malabo na yan. Isayo na lang tayo sa mga piestahan, sabi ko gano'n. Mga pampiestahan na lang tayo. So, bumalik ka sa piestahan. Piestahan na lang. Tapos, sumunod na taon, 94, nag-elimination na naman ako. Nag-elimination ka uli. Elimination ulit ako. Dito naman yung ginanap. Parang regional ang tawag doon Regional. Regional. Southern Tagalog, gano'n to, Bisaya, NCR kami. Dito kami, puntusan naman nun. Puntusan yun. Dito ako nag-elimination sa may Batulao. Sa Batulao? Lusong yun. Ali kami bali... bali 20 lang ako kukunin, mga 150 yata kami nun. Lusong ng Batulao? Lusong, sa may Galing Ibabaw. kayo ng Nasugbo? Lulusong kami ng Nasugbo. Galing kami rin, di ba yung sa may Lagos Payapa? Tapos meron ditong gasolinahan. Natulog ako nun sa gasolinahan. Ganun kahirap. Hindi ganun kahirap nung araw. Wala kaming pera Ngayon kami umalis ng hapon. Tanghali, hapon, nandun kami, kain lang kami sa karinderya. Tapos wala kaming pera, wala kaming tulugan. Nakatulog lang kami ro sa gasolinahan lang. Ay yung lamig, nakagano kami, nakapilipit kami, puta, kulang kami sa tulog, wala kaming pera. May mga ibang kasama namin, may mga manager na nasa bahay, diba? Iba, gano'n. Tapos kami, doon na sa gasolinahan. Kaya, medyo puyat, di ba? Tapos, nakiligo kami rin sa gasolinahan ng umaga, at almusal lang. Ayun, gano'n. Pag-start namin ngayon doon, 150, ang tanda ko pa noon, may kaibigan ako na kumpara ko, si Rodel Concepcion. Kasabi ko nag-elimination. Ayun, punta ako sa damuan, ihi ako, jingle ako. Jingle ko gano'n, labas ako. Hinahanap ko yung kaibigan ko, para Rodel. Sabi ko, pare, saan nakita ko may nasa dulo. Sabi ko, pare, mali ang pwesto mo kasi tinuruan ako ni Kuya Romy, dapat sa harap. Mali ang pwesto mo, dito ka sa harap. Pare, natakot ako Dami, baka magkasimplangan. Natural yan, sabi ko gano'n, baka natural yan, simplangan. Wala tayo magagawa dyan, tiklista tayo. Ayaw niya sa harap, bahala ka, doon ako sa harap. Pagputok na yun ang baril, go, start, lusong ngayon, bakan kami, baratan ngayon. Nung magbanatan kami ngayon, bugbugan, hindi ko na siya nililingon dahil alam ko, wala pa siya. Yung sa Batula Highland na, wala na. Dahil mga insayado, dahil pinaghandaan talaga yung karera, di ba? Yung elimination, insayado, bombahan ng bombahan, tirahan ng tirahan, bakbakan ng bakbakan. Ang nangyayari ngayon, patuloy ng patuloy, di ba? Patuloy ng patuloy ngayon. Ngayon, patuloy ng patuloy ngayon, meron akong speedometer na katay. Yung unang labas yung speedometer na katay. Yung katay ngayon, nakita ko ngayon, ang takbo namin 90. Tuloy na. Natakot ako, puta niya, tuloy ng takbo. Kasi suklian Pag tumira ka, pag tira mo, pag inabot ka, nasusukli ako. Pag inabot naman ako, sukli naman, kaya patuloy ng patuloy. Tinanggal ko yung speedometer, binulsa ko. Hindi mo na makita. Hindi ko na makita, binulsa ko na. Bahala na. Tapos ngayon, pagdating namin sa may baba, sa may paliko, papuntang Bungarin, ahaw na kaming ganyan, sa may mataas na kahoy, sumabog yung gulong ko. Sabog naman. Pagsabog ng gulong ko, patay. Sabi ko, hindi ko talaga swerte. Malas talaga. Wala talaga akong,
Wala talaga akong swerte. Totoo. Malas talaga. Hindi talaga ako makakatakbo ng to. Malas talaga. Kasi, biro man, kasi 93, nag-elimination ako. Tapos, tinuloy-tuloy ko na yun. Isang taon ako nag-ensayo. Pero at least, pumasa ka. Oo. Una. Kaya lang, nung susunod na taon, na-ensayado na ako, inabot naman ng malas. Yung tumaras ito na sana yung pinaka-final. Yung dapat yung 94, kung sinuwerte ako, nakatakbo sana. So, after nung 94 ka na, hindi ka na nakatakbo. Nung 94 na, hindi na ako nagtakbo. So, malaki na yung kapatid ko. Sabi ko lang sa kanya, sana, kung yung hindi ko nagawa, magawa mo, lagpasan mo ko. Nagawa naman niya. Napasok siya ng RP team, nakatakbo siya ng tour, tapos napunta siya sa serbisyo. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon, nasa Navy siya. Abangin niya yan. Makausap natin yan. Pero Sir Boy, estresado ako. Lalo ito, field cycling. Minsan ka nagiging race official, paano mo, anong kwento mo dyan sa pagpasok mo sa, na natuto ka magkomisar? Nung natuto naman akong magkomisar, ang naging nung magkomisar ako, hindi pala porket siklista ka, marunong ko mag-opisyal. Lalo na kung hindi ka siklista. Lalo na kung hindi ka siklista. Yun, tama yun. Kasi wala ka alam Kasi hindi ka kilala hindi mo sila kilala Tama. Tapos, hindi ka pa siklista, hindi ka pa naglalaro. Hindi pa naglalaro, di ba? Yun talaga mahirap. Paano ka, saan ka nag-upisa? Fiesta? Paano ba yun? Dahil siklista ako, nagkakare-karera ako, naglalaro ako. Nakita ka na iba. Punta ako ngayon ng circle. Nabalitaan ko may laro. Lumaro ngayon ako. Pagtapos ko lumaro, isang laro lang, doon ako sa tambayan kay Mantino, yung nagpapakaya sa Mantino ako po ko. Dahil kilala ko, kaibigan ko yung mga yan lahat Si Jomel Lorenzo, nakita ko. Si Jomel Lorenzo nun, coach ng Philippine team. Tinawag ako. Buwan ba yun hanggang ngayon? Nasa Tagaytay yata sila nakasaya. Tinawag ka? Tinawag ako. Pwede ka? Tinawag ako. May season in check. Okay. Kapatid nun si Paul. Okay. Paul, yun ang mga kasabayan nila, Oscar Tiwa, nila Rupo Dacomo, nila Guabes, nila Panto, nila Mer. Yan mga yan. Yung mga tumakbo ng Olympic tapos nagpaiwan na rin sa Amerika. Yung mga yan. Kaya alam ko ito. Kasi hindi mo mababanggit ako, hindi ka siklista, di ba? Oo nga, tatayan. Tinawag ka ngayon. Tinawag ako. Mag-opisyal ka, gusto mo mag-opisyal? Sir, gusto ko yan. Anong trabaho ko, sir? Motocom ka. May idea ka na ng motocom. Wala idea Kasi sasakay. Sakay ko rin sa motor. Motocom 4 ka. Sige po. Suot mo yung helmet. Sinut ko yung helmet ko pang bike pa. Sige. Binigyan ako papel sa ballpen. Lilista mo yun yung nanalo, yung overlap, saka yung naiwan. Opo, sir. Start kayo ng karera. Start na karera. Di ba? Bakan. Yung naiiwan, flat ko, nasira. Nilista ko lahat. Tapos na-overlap kami nung breakaway. Nilista ko rin lahat. Pagkatapos ng karera nga, tinawag ako ni Coach Jomel Lorenzo. Asan yung resulta? Ito po. Asan yung breakaway dyan? Walang sir Asan yung naiwan dyan? Naiwan. Patay, sabi nga. Hindi ko alam sir kung sino yung breakaway. Hindi ko alam kung sino yung nanalo. Hindi ko alam kung sino yung na-overlap. Okay lang, meron na kami alam. Tapos, kinausap niya ako. Nilagyan niya ako sa isang tabi. Saan ba talaga mag-opisyal? Opo sir, kaya sir, nakakaya naman. Di ako marunong. Nakakaya, sabi ko gano'n. Turuan kita. Umatin ka ng seminar. Yan. Galing. Parang training. Kasi, 2003 yan, sir, nag-umpisa ako 2005, may SEA Game. Pero kailangan mag-seminar ka. Okay, nice. Kasi pag hindi ka nag-seminar, hindi ka makakasama. Sige po, sir. Seminar ngayon ako ng seminar. Nag-seminar ako ng seminar. Hanggang sa natuto ko. Tapos habang nag-seminar ako, sa may Amoranto kami. Nakita ko yung kaibigan ko, si Tocayo, si Ramores. Nakikita lang kami noon sa cultural. Pag babay ako sa cultural, babay ko, nakikita ko lang yun. Pero hindi kami pa ganong close noon nung kaibigan ko, si Vice Mayor Juancho Ramores. Hindi pa kami, basta nagbabatay lang. Ikaw ba si Ramon? Nilapitan niya ako ron sa Amoranto. Ako po kami gano'n sa may velodrome. Ikaw ba si Juancho Calderon? Ako si Juancho Ramores, yung back-to-back na Eagle of the Mountain. King of Cannon. King of Cannon Road. King of Cannon Road. Okay, kami ka. Gusto mo ba sumama sa tour? Oo naman, sabi ko gano'n.
Sige, sama kita sa tour pagkatapos ng SEA Games. Okay. Yun. Ang nakasama ko naman sa SEA Games, puro champion. Dahil gawa na kaibigan ko si Kuya Romy, kunin ko si Buboy, sabi gano'n. Kunin ko si Buboy, sama mo sa amin yan. Yun. Si Carlo Geb, si Armando Catalan, tsaka si Kuya Romy Bonso. 4 kami kasama ko sa corner dyan. 4 kami na corner dyan. Ay, galing. Sinama kasi ko ni Kuya Romy Bonso eh. Sama mo sa amin si Buboy. Tapos, may iba ako, Sir Boy, bago ko makalimutan. Nung nagsigil ko dati, magkano sahod sa kagaya nung nagkukumisar? Mababa lang kami sahod nung araw eh, nung mga year 2000. Parang wala pa yata ang 1,000 nung araw. So di ka na nahirapan dahil galing kang seminar eh. Sama ka ng SEA Games. Di successful naman ang ano mo. Okay naman, natuwa naman sila ngayon. Tapos, nung pagkatapos ng SEA Games, ang SEA Games nun dito ginanap sa may Rojas Boulevard. Tapos sumunod sa Amoranto. Di ba 4 yung gola ron? Isa ako doon sa gola. Bilagay ako ni Kuya Romy, yung finish line, yung unang-unang gola. Yung unang-unang, pero di ba may tower doon? Unang-unang tower ako na nilagay ni Kuya Romy, doon ako nilagay. Doon ako nilagay. Kasi siya parang pinaka-head namin eh. Tapos, pagkatapos nung tour na, sinama na ako ni Juancho Ramores sa... Anong tour to? Itong LPGMA? LPGMA, sinama na ako dyan. Parang 2006 na yan eh. 2006 na? Mga ganun, 2000. Basta tuloy-tuloy na yun, nag-umpisa ako. Okay. Nag-umpisa ako. Ang unang-unang trabaho ko noon, ang natatandaan ko noon, security. Security. Yan ang position ko sa PhilPsych. Ayun. Security. Ang kasama ko noon, yung matatanda. So, ikaw taga-manis ng traffic? Taga-traffic kami. Nakatanim kami sa mga kanto-kanto, sa mga daanan. Si Kuya... Yung namatay, si Kuya Oli. Kuya Panyong. Tapos yung kapatid ni Kuya Muding Bonso. Namatay na rin si Kuya Muding, di ba? Yung kapatid niya, kasama rin namin. Tapos iba pa matatanda. Nandun, kasama ko sa traffic, sa security. Ngayon, ang lap namin, Tagaytay. Pero bago dumating yung karera, nung gabi, miniting kami. Sabi ni Mayor, huwag kayong magpapalusot kahit sino ni Mayor Bambol, huwag kayong magpapalusot kahit sino. Yun din ang sinabi nung head namin, sa PhilCycling. Si Kuya Paquito Ribas. Kuya Paking. Wala magpapalusot huwag kayong magpapasok kasi karera, sabi ni Kuya Paking. Sabi ni Mayor din. Di kaya, nasa security kami. Tapos, nilagay ako ngayon, kasama ko si Kuya Oli, saka si Kuya Panyong, 3 kami. Yung dalawang matanda, sabi niya, kunin namin si Buboy, sabi kay Colonel Kamat. Kunin namin si Buboy, sabi ka, kami 3. Yung pala, yung dalawang matanda, doon lang gusto uupo sa sulok. Ikaw ngayon nasa gitna. Tapos ako ngayon na gitna, dahil ako yung bata, bago lang sa tour sinama ako. Boy, doon ka tayo ka ron. Yung dalawang matanda, kwentuhan lang. Pala, ang plano ng matanda, pag malapit na yung siklista, saka lang tatayo. Kailangan yung maawat mo yung mga dumarating na sasakyan, baka pumasok, di ba? Ako ngayon, nung pinapwesto na kami ron, hindi na ako umalis sa nakatayo ako kasi pinipigil ko yung mga siklista na bawal, mga sasakyan, na bawal pumasok. Dinadivert yung pinapakaliwa. Galing doon sa baba, galing ng Batulaw, pag-akit ng ganon, may diversion yun, kakaliwa, tapos iikot ng ganon, pag iikot doon sa looban, ang labas doon, lagpas na ng finish line. Ngayon, nakatayo ako ngayon doon. Nagpapadivert kami ng sasakyan, pinapakaliwa namin. Pinakita ako 2 big bike. 2 big bike na naka-helmet, tapos may mga ano sa katawan, may mga suporta sa katawan, may mga protector sa katawan. Antolin! Naku po, kinama ko ngayon, guminginit na ako. Dinask yung 2 ko kami dyan, inawat ko. Biglang huminto sa akin. Sir, sabi ko, magandang tanghali po. Pasensya na po kayo, sabi ko gano'n. Meron mo kasi nagaganap na karera, yun po, yung Arco. Doon po ang finish line. Pinagbabawal po ni Mayor, sabi ko gano'n. Saka ni Kuya Paking, saka ng mga kasama namin na pumasok po dito. Meron naman puntahan dyan, kaliwa po kayo dyan, ikot po kayo gano'n. Ang labas nyo po, doon din po, baring iikot lang po kayo. Dito po kasi bawal, siklista lang po ang pwedeng dumaan. Ganun ba? Sige, kumaliwa ngayon yung 2 naka-big bike na motor. Pagkaliwa ngayon ng 2 big bike na motor, iikot na ganun. Pag ikot na ganun, punta sa finish line.
Sabi ko, yung dalawang motor kanina. Nagulat ka nga. Dalawa na, yung dalawang nakamotor kanina, ba't pumunta sa finish line? Tapos tinanggal yung helmet. Pag tanggal yung helmet, dahil wala pa naman mga siklista, kinawayan ako. Tinawag akong ganun. Ako, patay, sabi ko ganun. Patay, sabi ko ganun. Tinawag ako. Sabi ko, bakit kaya? Tapos sinigawan ako nung nasa finish line, sinundo ako. Tawag ka nung naka-helmet. Tawag ako. Yung pala, yung tumawag sa akin, hindi niya rin gano'ng kakalala si Mayor. Tawag ka. Nung papalapit na ako ngayon, namukhaan ko. Si Mayor Bambol. sabi siya, yung kaba ko, grabe. Sabi ko, magandang tanghali po. Mayor, pasensya na po kayo. Bakit? Diba ikaw yung nanita sa akin? Ganun pa sabi. Opo. Kasi po, sabi niyo po kasi bawal magpapasok saka si Kuya Paking. Bigla akong tinapik ni Mayor na gano'n sa balikat. Good, sabi niya gano'n. Good, sabi niya. Sinubukan lang. Sinubukan lang kita. Galing. Kung pinapasok mo ako, ayos ka na. Sabi ko, kung pinapasok ko to, uwi na ako. Hindi ko matatapos ang tour, di ba? Uwi na ako nito. Yun. Natuwa sa akin si Mayor. Good. O sige, balik ka na sa pwesto mo. Tapos yung isa kasama niya, gumagano sa akin. Good. Balik na ako sa pwesto ngayon. Hanggang sabi, nung dumating na yung mga siklista, yung dalawang kasama ko matanda, ano sabi? Si Mayor pala yun. Ano sabi siya? Wala, okay lang daw, okay lang. Natuwa lang sa atin. Tayo na kayo dyan, si Mayor. Ba't naman yun yung dalawang matanda? Yung dalawang matanda na patay na rin yun eh. Si Kuya Panyo, saka si Oli. Tumayo. Tayo na kayo dyan kasi parating na yung mga siklista. Nag-traffic na kami. Maya-maya, ito na yung siklista. Hindi ka aalis doon sa kinakatayon mo hanggat di nauubos yung siklista. Hanggat di dumarating yung end of the race. Nakatapos no, sige, ganun-ganun. Naging pwesto ko. Pagdating ng Marikina naman, sabi ni Colonel Kamat, uuwi ako ng Baguio. Ikaw ang makipag-usap dun sa Marikina. Mula ang lap nun, Tagaytay naman to Marikina. Itakbong gano'n. Gigising kami niya alas 4, alas 8 i-start. Alas 4 gising na kami. Kinakailangan alas 5 o tanghali ni alas 6 na umalis kami. Kinakailangan bago mag alas 6, wala na kami rin sa starting line ng ng Tagaytay. Kasi Marikina kami pupunta. Advance party kayo. Advance party kami. Muna na kami ngayon. Pagdating ngayon namin ng Marikina, may problema, sabi kong gano'n. Radyuan. Boy, ano problema? Sabi ng matanda, ikaw pinagbili na ni Colonel Kamat kasi dapat kayo eh. Sabi kong gano'n, dahil kayo matanda, kayo veterano rito eh. Sabi ko, nakakahiya naman sabi ko kay Colonel nung hindi pa lumalis. Sabi ko, nakakahiya naman po. Ako, sa akin yung pagbibilin, bago lang ako, mga veterano. Hindi kasi matatanda na yan. Una-una, mahirap utusan, baka magalit. Saka matanda pa sa akin yan. Kaya lang, sir, kayo naman ang head. Nahihilang naman din akong utusan. Kaya lang, gusto ko na sa kaya yan, trabaho ng trabaho. Yung matanda, hindi gano'n nagtatrabaho eh. Ikaw ba na? Pagdating doon may problema. Dahil? Yung arko, yung finish line. Arc balloon. Yung arko, yung pinaka-arko niya, finish line niya. Bakal pa yun ng araw, wala pa yung lobo. Wala pa yung lobo. Bakal pa nung araw nakaganon. At Malboro. Ngayon, LPG may nakalagay, LPG may ito eh. Pag ganun po, mula rin sa remat yan, papasok sa oval ng Marikina, sarado yung gate. Sabi ko, may problema to, sir. Sabi ko gano'n. Inarang ka ng gwardiya? Inarang ako ng gwardiya. Sabi ko, may karera. Sabi ko gano'n. Hindi po pwede. Mayroong palaro dito. Sabi ko, sir, hindi po pwede. Kasi hindi kami magpipinish lang dito kung hindi alam ni Mayor. Tama. Diba? Tama. Ngayon, kaya kami nag-finish line dito, alam ni Mayor. At sigurado ko alam ng administrator nito yan. Nitong oval. Hindi. Sir, kako, pag hindi mo binuksan yan, magkakaroon ka ng problema. Kasi kako, bakit ka mo? Ririmat yan dyan sa finish line, tapos dulo dire-diretso. Pagdating dito, sarado. Tingnan mo, sir, yung tsura. Mga 20 meters lang eh. Pagtapos ng finish line, pasok, balagbag lahat doon eh. Ang dami yun yung siklista na yan. Ano nangyari? Balagbag lahat yan dyan. Mananagot ka dyan. Natakot siya. Sige ako, sir, kung gusto mo ako, sabi ko si Mayor. Dali mo ako kay Mayor ngayon din kasi malapit na yung siklista. Kasi ikaw head security nga pala, no? Ginawa akong head security na yan eh. Kaya lang, hindi ko nga matanggap. Kaya talagang tinuro niya ako. Nag-radyo na. Yung mga siklista ngayon, makakita ng Teresa. Lapit na yan. Sabi ko, sir, kako, pinakamatagal na niya ng 1 oras. Karera yan, tour yan. Sabi ko gano'n, hindi po pwede yan.
Kalin mo ko kay mayor ngayon. Ngayon na. Ah. O kaya doon sa administrator. Ah. Dinala ako sa administrator. Pagdating sa administrator, sir, ako yung pakita ko na ID ko, sir. Official ako ng tour. Ito, ganito. Anong problema? Sir, yung gate sarado. Ayaw buksan ito eh. Sabi mo, buksan mo. Ay, magkakaproblema. Alam natin, may permit yan, may permit. O, yun. Sir, naniwala ka. Tak mo ngayon kami kagad. Binuksan namin kagad yung gate. Tapos binunot namin yung mga bandera nila. Kasi parang may liga yata nun eh. Na hindi sila nakapag-coordinate doon sa admin eh. Sila lang eh. Binunot ngayon. Tapos may butas. Yung mga pinagbumutan ng bandera. Lalagyan na tabunan natin nga kasi pag nashoot yung gulong dyan. Tama. O yan, pinabunan na namin. Tulong-tulong na kami. Hanggang yun. Yun, naging successful. Tuloy na. Galing. Yung supali, sir, yung tawag nito, nag-SEA Games ka na, LPGMA, tawag nito, itong ngayon, yung pinagagawa natin ngayon, yung pinagagawa mo ngayon, nag-organize ka. Paano na-build up yung passion mo na from race official, ikaw na ngayon ang magpapatakbo ng karera? Yun. So, dahil medyo may aral naman tayo kahit konti, yung experience ko na nangyayari, ang nangyayari ngayon, mga tour ngayon, nagkaroon ng meron kaming isang tour, bago mag-pandemic nang wala ako, meron kaming may karera ngayon, nandun na kami sa area. Meron ngayon motocom na hindi pumunta. Okay. Na hindi dumating. Tapos? Ngayon nakita ko ni Kuya Jojo Villa. Si Jojo. Sabi nga na sa akin, Jojo, si Bubuy na lang. Tinawag ako. Sabi si Bubuy, maliit yan, maliit. Sabi nga na, mapayat, magaan. Pwede mag-motocom yan. Anong laro yon? Tour na yan, tour pa rin. Tour na yan, Air 21 na yun. Air 21 okay. Sabi ko gano'n, Pedro, hindi ko kaya yan. Kaya mo yan. Turo ka tayo. Ito yung pala dati si Buboy. Sige, kakausapin ko ito si Buboy. Bibiripin ko. Bibiripin ko sandali. Isang oras lang ako binriping. Sabi niya, ganito. Motocom 1, 2, 3. Sa 3 na lang ako. Sabi ko kay Jo. Baka magka-problema. Doon ako sa pinakahuli. Sa 3. Sige. Ganito yan ha. Sabi niya, ganito trabaho. Susulat mo lang yung mga siklista. Kung sino yung nasiraan, kung sino yung naiwan, kung sino yung nagabol, kung sino yung nabaklas, yun, susulat mo. Tapos, magkakaroon ka ng directional sign. Halimbawa, naplatan si ganito siklista. Kailangan meron kang landmark kung saan siya naplatan. Tama. Tapos, may oras ka kung anong oras siya naplatan. Yun ay lista mo. Yun ilista mo yun. Para, pagka nandaya siya o nagkaroon ng problema, huli. Tama. Di, ganun. Hanggang sa natuto. Tapos, pinausap din ako ni Lito Malangsa. Pinaliwanagan din ako. Dahil siya yung veterano sa motocom nun. Oo nga. Di, sige, okay. Nakuha ko na, ganun. Hanggang sa nag-tour na yun, hanggang sa mula noon, motocom na ako. Ngayon, meron pa sin tinuro sa akin si Kuya Jojo, tapos si Sergio Lumibaw, na nagturo din sa akin. Halika, Calderon, tuturuan kita. Tinuruan niya ako. Sabi niya, naging motocom to ko. Ang motocom to, ang hawak peloton. Oo. Mas mahirap. Marami. Ang pinakamahirap kasi yung motocom to eh. Ang tagal ko sa motocom to, sabi niya, paano mo makukuha yung ano? Pinasel niya ako, paano mo makukuha yung ano? Sabi ni Sir Jun, paano mo makukuha yung siklista? Halimbawa, 50 o 20 siklista yan. Sa peloton. Paano mo makukuha yan? Oo nga pala. Paano nga pala? Ano ba nga pala technique doon? Ang technique daw doon, sabi niya, ang technique doon. Sabi ko, sir, lalapitan ko, tapos sinulat ko isa-isa. Hindi ka pwede dumikit sa siklista. Paano kung matake yun? Nagkakaganon. Oo nga pala, sir. No? Sir, nagagawa ko, nalilista ko na matake. Ang tagal, lupa ulit-ulit. Oo, sa dami na yun. Sabi nga sa akin ni Sir Jun, pumunta ka sa harap. Okay. Pumunta ka sa harap. Tapos nagkwento rin yung kapatid ko, ganun din. Punta ka sa harap. Pagpunta mo sa harap, pantayan mo yung siklista. Tapos, ginagawa ko naman yun, kinakausap ko yung driver ko ng motor, shoutout siya, sigaw lang siya ng sigaw. Kaya, pagpunta na sa harap, nakapantay na ganyan, tumatakbong ganyan, pantay na, dilista mo na yung numero, lalagpas, antay mo sila lumagpas. Pag lumagpas yan, makukuha mo na yun lahat. Tama. Makukuha mo na lahat, nakuha ko lahat. Ba? Yun pala ang sikreto. Kaya yun, tapos sabi niya, tapos ibibigay mo yun sa akin. Kasi si Sir Jun nun, Komisar 2. Ako naman, Motocom 2. Motokomisar. Motokomisar ako. Kami mag-partner eh.
komisar to siya, tapos moto-komisar naman ako. Oo, kasi ikaw yung nasa tabi ng Kasi ang trabaho naman kasi ng moto-komisar, tatawagin nila kami na sila yung mga licensed komisar sa international, tatawagin kami. Motocom 2, tatawagin kami niya. Tatawagan ako ni Sergio kasi ako yung parang pinaka-right hand niya eh. Tatawagan niya ako. Motocom 2, forward. Kunin mo yung numero nun. Kasi nasa kotse sila eh. Oo nga, tama. Nasa kotse sila eh. Hindi sila makalapit. Kami nakamoto, nakakalapit kami. Kunin mo yung numero nun. Sasabihin ko yung driver. Forward daw tayo kasi sabi ni Sergio, kulang natin number. Kasi hindi niya makita malayo. Nakita niya, 4 yung siklista na nasa harap. Pero hindi niya makakuha yung number. Papakuha niya sa akin yun. Silista ko yung number. Pag nalista ko yung number, tapos anong bayan to? Halimbawa, anong bayan to? Kukunin ko yung anong bayan niya. Tapos magkakaroon ako yung isang landmark kung ano yung lugar na yun, kung saan ko kinuha yun. Tapos oras, bibigay ko sa kanya. Sasabihin ni Sergio, good. Tapos doon ulit ako sa kanya. Mag-aantay na lang ulit ako ng sasabihin niya kung aabante ako. O aatras ako. Ganun. Tayo ko lang. Sila na ako. Kami ang mag-partner pag halimbawa may kailangan siya o may problema siya, ako tatawagan niya. Yun ang partner no. Motocom 2 saka Komisar 2. Galing. Ganun ang trabaho ko na ginto. Kaya doon ako nahasa ng nahasa. Kaya dito sa mga local na pakarera na natinan mo, madali na lang magpatak. Dito sa mga local yan. Nagsimula kami nung naupo si Kapitan Lobo nung 2013. Tapos nagpakarera siya 2015. Swerte ang tatalon na merong Wanso Calderon. Ako yung nag-organize. Pero sir, ang nakalimutan kong tanong yun, nung ikaw ba yung namisikleta ng nangarira ka, anong klaseng siklista ka? Sprinter ka o climber? Kumbaga sa parang diesel. Parang diesel. Diesel ako eh. Habang tumatagal, parang hindi ako napapagod. Okay. Pero ano ka? Pang mahabaan ako eh. Pang mahabaan. Parang ano ka pala, yung pang road runner. Road racer ako. Road racer ako. So ngayon sir, fast forward dito sa mga palaro natin, ano pa yung pangarap mo sa cycling na sa edad mong yan? Magkaedad lang naman yata tayo, 50 years old na ito. Bata ka pa yata sa akin eh. Medyo may edad ako sa'yo. Malapit na ako mag-senior. Itong taon na to. Bili, kagaya ko na nangarap ako na marami pang mga batang ma-develop sa cycling dito sa mga local na palaro. Ikaw ba sir, ano bang pangarap mo sa cycling para sa mga bata? Dito muna sa mga bata. Sa ngayon kasi ako yung may kwento ko lang yung samahan namin sa Tatalon Cycling Club. Tinatag namin yung namatay na Kapitan Lobo year 2000. Itong Tatalon Cycling Club. So 2000 siya. So, year 2000, ako naging presidente, ako ang founding president, siya naman yung founding advisor. Okay. So, year 2012, nagkaroon ng eleksyon, tinuruan niya ako kung paano. Sabi ko, hindi ka akong ganun. Pagbigyan natin yung gustong mamuno. Para masubukan niya naman. Kasi hindi naman pwedeng forever yan samahan eh. Saka isa, wala naman sweldo yan eh. Totoo. Bigay natin doon sa gustong mamuno. So, nagkaroon ng eleksyon, natalo ko ng 3 boto lang yata yun, yan pagkakaalam ko. Pagka-presidente. Tinuturuan niya ako kung paano. Sabi ko, hindi, pabayaan natin, kagawad lang siya, pabayaan natin na sila muna mamuno. 2012, hindi ako namuno hanggang 2015. 3 years. Ngayon, 3 years. Noong 2015, kahit hindi ako ang presidente, dahil siya ang kapitan, si Rodel, ako pinamahala niya sa Sa karera. Sa karera. Kasi sabi niya, ikaw mamahala kasi may experience ka. Kasi nagkukumisar ka eh. Alam mo kung paano magpatakbo ng tour. Tama. Kukuha lang ako ng mga tao, tapos may meeting ko, kung ito trabaho mo, ito ganito, dito lang kasahin, ito ganito. And then, dinidesignate ko na yung tao, tapos kiklear natin itong area. Ako lahat yung nagmaniobra lahat. Ako lahat yung nagano. Pero, wala akong sweldo rito sa Tatalon. Wala kaming allowance dito, wala kaming sweldo. Masaya lang kami rito, yung mga member ko ng Tatalon Cycling Club, na mapatuwa kami, meron kaming libreng t-shirt, may libre kaming pagkain. Lahat kami rito walang sweldo, puro volunteer lang. Kasi Tatalon naman. Ngayon, minsan sabi ko nga sa kanila, yan nyo, meron akong na-imbita noong nakaraan,
nagpalaro si Makoy Bonto sa circle, hinaya ko ibang kasama ko, o kahit pa paano meron kayo allowance dito. Sabi ko naman kay Makoy, ibigay mo lang doon sa tao, huwag mo na padaanin sa akin, bigay mo sa tao. Kung magkano yung bibigay mo, ibigay natin para walang masabi. Baka mamaya, mag-isip pa yan eh. Basta kung magkano yan. So ngayon, simula po, pagdating ng 2015, ako na ulit na naging presidente. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Ngayon, nung nakaraan, mga 2 taon na yata, 3 taon, nagkaroon kami ng eleksyon. Sabi natin, lagyan natin ng palugit ang pamumuno. Anong pamumuno? Nagkabotohan. Sabi ng isang member ko, sabi natin 5 years. Ako hindi dapat, hindi ako nananalo, ako na presidente. Lagyan natin ng palugit. Hindi pa pwedeng forever yan. Nagbotohan, ang nangyari, naging 5 years. After 5 years, bababa ako, boton ulit kung sino yung papalit. Okay. Kasi parang yun naman kako, tama. Yun, gano'n. Tapos karera, eto nga, namatay naman si Kapitan Lobo noong nakaraan December 8 lang, 2024. Actually, yung kapatid ko namatay December 6, 2024 eh. Magkasunod nga yan, nanay ko July namatay, July 18. Tapos December 6, namatay naman yung kapatid kong sumunod sa akin. Tatlo lang kami magkakapatid eh. Tapos December 8, namatay si Kapitan. Etong pakarera nito February na yung nakaraan, ang talagang karera niya, December. December talaga. Foundation Day. Foundation Day. Nag-usap na kami ni Kapitan niya nung nabubuhay pa siya. First week ng December pakakawalan. So, ang nangyari, nung nagpa-check up si Kapitan sa UST, nagpa-check up siya December 3, December 4, na may nakomatot sa pala meron. So, bilang respeto ng bagong Kapitan, si Kiko Del Mundo, Emmanuel Kiko Del Mundo, ginawa niya, hinold muna yung karera. Wala mo ng karera, tapos ang nihawak naman ng committee, yung si Kagawad Ari Rosales. Sir Ariel. So, bilang respeto, nawala yung karera noong December. Tapos, January, nagpesta ng ati-atian, hindi muna sabi ni Kagawad Ariel, namatay naman yung nanay ni Kagawad Ari Rosales. Namatay din. So, nag-adjust. Kaya lang, dahil nakalabas na yung budget, ng karera ng cycling sa Tatalon, kailangan ituloy. Kaya ang nangyari, nag-usap, February 2, tapos para sigurado tayo, February 9 na lang. Ito nakaraan? Ito nakaraan linggo, February 9. Kaya naging February 9. Okay, very good. Tapos, ang ginawa, pinamahala niya sa akin yung budget. Ito, ganito yung budget. Ako namili. Sabi ko, ito gusto kong medal. Acrylic, maganda. Tama. Ito gusto kong trophy. May budget naman eh. Ito gusto kong uniforme. Ito gusto kong... Tapos sabi ni Kagawad Ariel, ganito ulam natin, ganito pagkain natin. Masaya. Masaya lahat. Pero sir, napansin ko sa PCC, napansin ko medyo mga halos kaidaran natin yung mga tumatakbo. Parang wala ka magbalak na mag-develop dito ng Ultratalon pero yung mga bata na merong sana under 23 Ultratalon. Ganoon. Para makita mo kung meron naman kasi ang nangyayari meron diyan nung mga nakaraan yung pamangkin ko si Prit tapos si JJ Bilarde. So maganda na ang improvement. So ang nangyayari parang natabangan yata yung mga bata na huminto. Sabi ko nga sa mga bata, nung ako kabataan ko, 17 years old, champion na ako, 50 ikot pa. Samantalang kayo, ang karera ngayon, 10 ikot dito sa Tatalon, 15 ikot, tapos may age category pa. Sabi ko, sayang, sabi ko, sana tuloy-tuloy. Sana merong, ang pangarap ko, sana merong isang batang taga-Tatalon na sumikat. Tama. Kasi sabi ko nga sa kanila, kita nyo, may mga nag-i-sponsor ngayon natin, may 7-Eleven. Meron Standard Insurance, may Excellent Noodles, merong yung Victoria Sport, di ba? Merong American Vinyl. Pag malakas ka, kukunin ka na yan. Hindi po pwedeng kunin ka dyan nang mahina ka. Kaya sana tuloy-tuloy niya. Sabi ko, pwede ko kayong matulungan dyan. Pwede ko kayong matulungan ka ganyang pagkakataon. Pwede ko kayong masamahan. Basta ka ako, masaya lang, mag-ensayo lang kayo mabuti. Pero sir, anong sabihin mo dun sa bilang pagtapos anong sabihin mo dun sa mga kapwa nating organizer ng karera ng bike?
Kung may mensahe ka. Kaya? Sa kapwa natin organizer, sana mag-ano sila na yung maging maayos lang yung trabaho, tapos maging tapat lang, maging parehas lang sa mga hindi pera-pera. Pero pakita lang nila talaga yung totoo para mas marami magtiwala, kasi pagka yung nawala yung tiwala sa'yo, wala na magpapalaro. Masisira ka na. Okay. Sa mga bata, sir, na hanggang ngayon nangarap pa rin na magiging kagaya mo na susubok susubok na mangarap na maging mapunta sa professional, sa national team, anong ipayo mo sa mga bata na kailangan sipag at tiyaga lang, tsaka respeto sa sarili. Wow. Kasi pagka hindi nila nagawa yun, hindi sila magtatagumpay. Wow. And then, sir, may singit ko lang. Nagpasalamat pala ako kasi minsan ko nakita sa post mo na ikaw po yung namigay ng libreng gamot sa mga veterano natin na nangailangan ng maintenance na gamot. Yun ang ko, sir. Saludo ako sa iyo doon. Yun ang ko, sir. Parang masaya ako na gano'n na yung mga kasamahan kong siklista noong araw na nagme-maintenance. Actually, sir, binibigay ko nga pang 1 taon. Oo nga, nakita ko nga. May mga binibigyan ka na nga. Kaya para tuloy minsan naisip ko na sana magkaroon tayo ng isang sponsor na makapagpalaro tayo ng Bike for a Cause. At kumbaga sa palaro natin, maglatag tayo ng gamot yan. Lahat ng veteranong pumunta. Yun yung bala ko. Dampot. Minsan gawin natin yun. Sige. So, yung kikitain, pakita natin sa social media. Kasi uso na ngayon social media. Pakita natin na lahat ng kinita, ibibili natin gamot. Yan, saan man sulok siya ng Pilipinas na nakatira, nangangailangan ng gamot, tulong natin sa kanya. Oo nga. Yun ang gusto ko. Yun din ang pangarap ko sa mga kasi para siklista. nakikita mo yung mga kaibigan mong siklista na natulungan mo. Okay? So, paano? Sir, wala ibig sabihin ka ba? May pasalamatan ka bang mga sponsor? Unang-una, sa'yo, kaibigan kita, maraming salamat at napasyalan mo ako. Maraming salamat po sa yung mga kabat ko, sa mga kabike-mate ko. Sana, pag nagpalaro ako, samahan nyo ako. Tapos yung kikitain, ang gusto kong mangyari, yung kikitain, itulong natin sa mga kaibigan natin siklista na nagme-maintenance. Parang nakakaluwag kasi ng puso yun. Yan. Damdamin yan. Kung ano man yung kitaan natin, halimbawa, kamukha ng mga pinopost ko na mga kaibigan natin siklista, yung nasa Bicol, tangalan nito, nasa Bicol na may sakit yan. Sino? Si Wanso? Hindi, si Peter Samayo. Kailangan, bedridden siya. Pinadalan ko na rin ng gamot yan. Pinadalan ko ng gamot yan for 1 year. Tapos si Paring Henry, pinadalan ko rin ng pang-maintenance. Si Paring Dodong. Si Balmes. Gusto ko po, yung iba pang siklista, babalikan ko, bibigyan ko ulit ng gamot. Kaon-kaon po ang binibigay ko. Hindi po. Tama naman kinuha yung pambili na. Sa sarili ko yun. Wow, galing. Pag may pera ako, bibigyan ko sarili. Para matuwa ako, masaya ako sa sarili. Sana yung mga malaki ang confidential fund dyan, patalsik naman sa amin ng hotel. Shoutout sa mga natin yan. So anyway, sir, ito, maraming salamat din at sa wakas, mailagay na rin kita. Ang storya mo, mailagay sa channel ng mga bike addict. Sa mga gusto magpa-interview dyan at gusto i-imbak yung buhay nyo, yung mga nakaraan nyo dito sa cycling, pwede, anytime. Mag-chat kayo, Kida Ikib, Facebook page, saka official TikTok anyway. Or mag-comment sa baba. O, chat nyo ako, Kida Ikib. Salamat. Puntahan ka namin, basta kaya lang ng namin, kaya namin mapuntahan. Kasi kami rin po may mga anak buhay. Ako, taxi driver, ito, jeepney driver. Di ba? Paano po yan? Pagka nagpalaro kami ni kaibigan kita, yung kikitain po, itutulong namin sa mga siklistang na nangangailangan ng gamot at nangangailangan ng tulong. Yes, gagawin yan natin. Yan ang plano namin ni Paring kita. Okay. At sasama namin yung ibang siklista. Kausap ko na si Paring Henry. Oo nga. Na tulong-tulong tayo na tulungan natin yung mga siklistang nangangailangan ng gamot. Kasi sa edad ng mga siklista ngayon na 60 years old na nagme-maintenance, malaki yung bagay sa kanila yung hindi na sila bibili ng gamot. Tama. Gagawin natin yan. Okay, maraming salamat po. Okay, so paano? Kasama si Wanso Boboy Calderon. Taga Barangay Tatalon, Quezon City. Barangay Tatalon, Quezon City. At saka si Direk JB Joshua. At si Bulanong Bike Addict ay pangsamantalang magpaalam ulit sa inyo at magsasabi, ang Diyos ay mabuti. To God be the glory. Okay, bye-bye. Salamat.